4 signs that would indicate if your friend is really fake or true. Number 1, ang isa pong peking kaibigan, mabait sila pag kasama mo. Pero pag wala ka na, katalikod mo, sinisiraan ka. Sabi po nila, meron kang kaibigan na chismoso o chismosa, medyo layuan mo yan. Pag meron kang kaibigan na mahilig magsalita ng masama laban sa ibang tao, medyo lumayo-layo ka sa kanya. Kasi kung kaya niyang siraan ang ibang tao, hindi malayo na kahit na ikaw, kaibigan niya, pag hindi mo na naririnig, pag wala ka na, sinisiraan ka din yan. Peking kaibigan yan. Pero pangalawa, ang peking kaibigan, nandyan lang siya pag meron siyang kailangan sa iyo. One-sided yung relationship nyo. Ikaw, give ka lang ng give. Siya, take lang ng take. Pag ikaw na yung hihingi, di ba? Ang hirap magpalabas, ang hirap tumulong. Ikaw, pag nagbibigay ka, bigay todo. Kapag wala silang pera, doon ka lang naaalala. Pero pag may pera na sila, maglalakwat siya, hindi ka man sinasama. Third, ang peking kaibigan, hindi po sila masaya pag masaya ka. Nakatago po yung inggit nila sa inyo. Ang mga peking kaibigan, palaging nakikipagkompetensya. Pag nagkwekwento ka, masaya ka, ayaw din niyang masapawan, magkwekwento din. Sinong peking kaibigan? Yung gusto niya, siya lang ang bida. Pero pang-apat, ang peke pong kaibigan, hindi ka palagay sa kanya. Mararamdaman nyo naman po yan sa kutob na hindi ka payapa o hindi ka talaga tunay na masaya pag nandyan siya. Imbis na pinapasaya ka niya, pag nandyan na yung taong yan, parang napakabigat na ng iyong nararamdaman. Anong gagawin natin? Pag natuklasan natin, nalaman natin na isa sa mga kaibigan natin, hindi totoo at peke sila sa atin. Mga kapatid, kung man makakaranas kayo ng peke at hindi totoong kaibigan sa buhay niyo, be like Jesus. Continue loving them. Continue praying for them. But beware of them. Mag-ingat kayo sa kanila. Sino po ang makakapagmahal sa mga peking tao? 3 klase lang naman po ng tao ang pwedeng magmahal sa mga manloloko. Tandaan niyo po yan. Una ay isang manloloko din. Kaya nga yung kasabihan, hindi po ba? Birds of the same feather flock together. Pero pangalawa, ang mangmang. Dahil pag ignorante ka, wala kang kaalam-alam, madali ka magtiwala. Pero ang pangatlo, ang makakapagmahal lang sa mga manloloko, yung mga banal na tao. Only good and holy people can continue loving even if it hurts. Why? Because holy people believes in second chances. Mga kapatid, asahan niyo po, habang buhay tayo, meron at merong manloloko sa atin. Habang buhay po tayo, meron at merong hindi magiging totoo sa atin. Pero anong mabuting balita? Na kahit na pagkadami-dami ng mga tao na magiging peke sa atin, ang Diyos mananatiling tapat sa atin. Na bago ka makipagkaibigan sa iba, bakit hindi ka muna makipagkaibigan sa Diyos? Unahin nating isipin at naisin, paano ko kaya mapapasaya ang Diyos? Dahil kung tayo nagsusumikap na maging mabuti sa gitna ng hindi tama at masama na ginagawa ng iba sa atin, tayo'y nagiging banal kamukha ni Jesus.